Agent ko manloloko. Okay? So nag-comment si Sir Dodongs regarding doon sa wag tayong kumuha ng agent na gagawin nating SPA. Kailangan talaga kamag-anak or kakilala natin. So suggestion ko kay Sir Dodong, share ko yung experience ko nung kumuha ko ng property dito somewhere in Silang Cavite, no. So meron ako nakitang property na lot only, and then binili ko siya. Okay, so bago ko siya bilhin, chinek ko talaga muna yung real estate agent na nag-aalok nung property na yon, yung lot only na yon. And then chinek ko yung area, tapos binackground check ko din mismo yung mismong agent na nakausap ko. So upon checking, meron na siyang years of experience sa pagbebenta ng lote at matagal na rin siya doon sa developer niya. Tapos nakatanggap na rin siya ng mga awards and recognition. So yun, nagtiwala ako sa kanya. It's because meron siyang background, okay? Meron siyang experience, meron siyang mga awards and recognition. So nung okay ako sa kanya, okay yung ahente ko, okay? After ko ma-background check, so doon na ako nag-reserve after ko rin ma-check yung property. So nung nag-reserve ako, after then, okay, kinash ko na yung lot only na nabili kong 310 square meter. So ngayon, Sir Dodong, para hindi po kayo maloko, much better na i-background check din po natin. Hindi lang yung property, pati na rin po si seller. Okay, nowadays kasi marami na rin po talagang naglipa na scammer, mga budolero, okay, yung mga manloloko, okay, katulad po ng na-experience nyo. I hope na hindi nyo na rin po ma-experience yan later on sa pagbili nyo po ng next property nyo. Pero may mga agents din naman na magagaling at kahit bago pa lang sa field of real estate industry, so wala naman pong problema doon. Much better lang po talaga na i-background check po natin. Depende po sa personal choice nyo and preference ninyo. Okay, so at least meron po ako na-share sa inyo na pwede rin makatulong din sa inyo sa pagpili nyo ng real estate agent bago po kayo bumili ng property. Okay, so pa-heart naman po, sir.